Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nabasurang impeachment complaints laban sa kanya na isang political move at distraction lang sa trabaho ng pamahalaan. Si Creslin Catarong sa report. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbasura ng House Justice Committee sa mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Sa isang ambush interview nitong Biyernes, sinabi ng Pangulo na ginagawa lamang ng Kamara ang kanilang tungkulin at mabuti na anya at natapos na ang usapin upang makapagpatuloy na ang administrasyon sa pagtatrabaho. Really, the House is doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work. Dagdag pa niya, hindi siya gaanong nabahala sa mga reklamong inihain laban sa kanya dahil sa kanyang pananaw ay wala itong matibay na batayan. Inilarawan naman ni Marcos Jr. bilang isang political move at distraction sa gawain ng pamahalaan ang mga nabasurang impeachment complaint laban sa kanya. Because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Mr. President, as usual. Samantala, tumanggi ang Pangulo na magbigay ng reaksyon kaugnay sa pag-transmit ng House Secretary General ng dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. O bayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So, let's let them do their jobs. Ginawa ni PBBM ang mga naturang pahayag kasunod ng groundbreaking ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences Building. Sa kanyang talumpati, nangako si Marcos Jr. na palalakasin ang healthcare system sa bansa sa pamamagitan ng pagtugon sa kakulangan sa pasilidad, kagamitan at mga medical professionals lalo na sa mga lugar na kulang ang serbisyong pangkalusugan. Ibinahagi niya na mahigit sa 427 billion pesos ang inilaang pondo sa Department of Health at PhilHealth, higit na 13 billion pesos para sa specialty hospitals at halos 9 billion pesos para sa ospital ng Department of National Defense at Philippine National Police, habang 98 billion pesos naman sa health programs ng LGUs. Mayroon namang inilaan na halos 1 billion pesos para sa medical scholarships at tuition subsidies sa mga estudyante ng SUCs at halos 1.4 billion pesos para sa medical assistance at zero balance billing sa Philippine General Hospital. Pagkatapos ng nasabing event sa Maynila, nagtungo naman siya sa Makati City para pangunahan ang panunumpa ng mga bagong promoted na guro at punong guro ng Department of Education National Capital Region. Dagdag pa ng Pangulo, nananatiling pangunahing prioridad ng gobyerno ang edukasyon na mahigit sa 1.34 trillion pesos na nakalaan para sa sektor o mahigit 4% ng ekonomiya ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.